8:47 na po na umaga. Good morning, Rina. Good morning, June, at congratulations sa pasasalamat sa buong bayan. Tatlong araw, diba? parang ay bilis na lumipas. Kayo, di ba? Ganun. Ganun, ang sarap ng pakiramdam. Nandun nga si Nora Honor kahapon eh. Bakit kasali ba siya sa ano? Hindi, nag-ano lang siya. Ako. Bumisita lang, parang ganun. Bumisita. Ayan, abangan nyo yun. Baka mamaya magpapakita na dito sa Walang himala. Alam mo yung pelikula ni ano? Walang himala. Oo. Meron pa siya yung parang binitay. Nakalimutan ko na kung ano yung role niya nun eh. Pero may binitay. Pero Flor magaling na. Contemplasyon. Flor. Siya nga pala yun. Magandang umaga pa mga sambahay. Araw na po ng Lunes at 3 ng Oktubre 2016. Ang alam po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jus Riao. Ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng paumanhin sa Jewish community hinggil sa kanyang Hitler statement. Combat pay at incentive ng mga sundalo at pulis itinaas na sa 3,000 piso ng Pangulo. 3 pang Indonesian hostage pinakawalan na ng bandidong Abu Sayyaf Group. 2 sa tinaguriang narco generals tapos ng imbestigahan ng DILG. Pagsisiyasat naman sa ilang umano'y narco politicians posibleng matapos ngayong buwan. At munting pangarap na dagdag puhunan para sa hanap buhay ng isa nating mahirap na kababayan ipinagkaloob ng UNTV. Bago po ang detalye ng mga balita, alamin po muna natin ang naganap sa nakalipas na mga araw sa ating Weekend News Rewind. Tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa pagpasok ng buwan ng Oktubre. Epektibo alas 6 ng umaga noong Sabado, tumaas ng 2 piso at 60 sentimos ang halaga kada kilo ng Solane. 2 piso at 90 sentimos naman ang itinaas sa Petron Gasul, nakatumbas ng 32 pisong dagdag presyo sa kada 11 kilogram na tangke. Nagtaas din ng piso at 60 sentimos kada litro ang Auto LPG. Pinangunahan ng PhilHealth at Department of Health ang 1-week celebration ng Filipino Elderly Week noong nakaraang Sabado sa pamamagitan ng Walk for Life na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City at ilang syudad sa bansa. Ang tema ngayong taon ay pagmamahal at respeto ng nakababata na kapagpapaligaya sa mga nakatatanda. Kasama rin sa nasabing programa ang ilang serbisyo para sa mga lolo at lola gaya ng medical consultations, random blood sugar screening, cholesterol screening at iba pa. Sa ilalim ng Presidential Proclamation 470, Series of 1994, idineklara na Elderly Filipino Week ang unang linggo ng Oktubre kada taon. Layunin nito na kilalanin ang kontribusyon ng katandaan sa komunidad at sa pag-unlad ng bansa. Inilibing na kahapon sa Loyola Memorial Park sa Marikina City si dating Senator Miriam Defensor Santiago. Inilagak ang kanyang mga labi sa tabi ng anak na si Alexander na nagpakamatay noong 2003. Dumagsa ang mga kaibigan at taga-suporta na nagbigay ng huling respeto sa namayapang senador. Kabilang narito sina dating First Lady Imelda Marcos at may bahay ni Senator Francis Escudero na si Heart Evangelista. Madaling araw naman ang magtungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa huling araw ng burol ng senador at personal na nakiramay sa asawa at mga kaanak nito. Huwebes nang pumanaw si Senator Miriam Santiago dahil sa sakit na lung cancer. Balita naman sa labas ng bansa. Nagkasundo ang mga environment minister ng European Union noong Biyernes na pagtibayin ang Paris Agreement. Inanunsyo ni EU Commissioner for Energy and Climate Action Miguel Arias Cañete ang desisyon matapos ang ginanap na pulong sa Brussels, Belgium. Sa kasalukuyan, 61 bansa na 48% ng global emission ng sakop ang lumagda sa naturang kasunduan. Nasa 200 preso ang nakatakas mula sa isang minimum security prison sa Brazil. Ayon sa Sao Paulo State Penitentiary officials, sinunog ng mga bilanggo ang ilang cells habang nagsasagawa ng routine morning roll call. Sinamantala ng mga preso ang kaguluhan upang tumakas. Agad namang nahuli at naibalik sa bilangguan ang kalahati sa mga ito habang patuloy na tinutugis ang iba pa. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa mga gwardya at bilanggo. Humingi ng
paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa Jewish community kaugnay ng kanyang pagkakabanggit sa Nazi leader na si Adolf Hitler sa kanyang talumpati sa pagbabalik bansa mula Vietnam noong Biyernes. Ayon sa Pangulo, wala itong layong hamakin ang mga ito. Tinuligsa ng punong ehekutibo ang pagkukumpara sa kanya kay Hitler dahil sa kanyang anti-illegal drugs campaign. I would like to make it now, here and now, that there was never an intention on my part to derogate the memory of the 6 million Jews murdered by the Germans. So I apologize profoundly and deeply to the Jewish. Nasa 6 na milyong European Jews ang nasawi dahil sa ideolohiya ng leader ng German Nazi Party na si Adolf Hitler. Kwinestyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kawalan ng pirma ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Narito ang ato na balita ni Rosalie Coz. Muling binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang balak nitong paghiling sa mga Amerikanong sundalo na umalis sa Mindanao. Bukod dito, kwinestyon din niya ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na isang executive agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Now may I remind the Americans, itong EDCA, it is an official document. But it's only signed by an aide, Ansi Gasmin. It does not bear the signature of the President of the Republic of the Philippines, Aquino. Walang pirma si Aquino. Better think twice now, because I would be asking you to leave the Philippines altogether. April 2014 nang pirmahan ni dating Defense Secretary Volter Gasmin at US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg ang EDCA na isang 10 taong kasunduan upang palakasin ang defense capability ng Pilipinas at Amerika maging ang pag-i-improve ng humanitarian assistance at disaster relief ng Armed Forces of the Philippines. Batay sa kasunduan, maaaring magkaroon ng military access ang Amerika sa mga kampo ng militar sa bansa na ipahihintulot ng pamahalaan. Samantala, muling ipinaliwanag ni Pangulong Duterte kung bakit nais niyang paalisin ang mga Amerikanong sundalo sa Mindanao. That prompted me to say, there will be a time that I may ask the Americans to leave Mindanao to enable me to connect with them and to talk. Maybe they would decide to negotiate. And that was what. I'm just being your president. Noong nakalipas na linggo sa Vietnam, sinabi rin ni Pangulong Duterte na nais niyang maging huling military exercises na sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa ilalim ng kanyang termino ang nakatakdang pagsasanay ngayong buwan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Posibleng muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. 30 hanggang 40 sentimos kada litro ang tinatayang madadagdag sa halaga ng gasolina, 40 hanggang 50 sentimos sa diesel at 20 hanggang 30 sentimos naman sa kerosene. Ang oil price hike ay bunga pa rin ng paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa international market. Samantala, naramdaman ang magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan ng Pangasinan pasado alas 9 kagabi. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol 14 na kilometro, ilagang kanluran ng Bulinaw, Pangasinan sa lalim na 26 na kilometro. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Aurora Province, Ilocos Sur, La Union, Olongapo City, Baguio, Makati, Quezon City, Pasig at Pasay City. Wala pa namang naitalang pinsalang dulot ng pagyanig. Dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang pinagbabaril ng riding in tandem criminals sa Quezon City. May hatol na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante, magandang umaga. Yes, magandang umaga Rina at sa ating mga kasangbahay. Wala ng buhay nang ideklara
ng scene of the crime operatives ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Payatas Road sa Quezon City bandang alas 11:30 kagabi. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, isang barangay tanod ang nasawi at ang kaibigan umano nito habang ito'y nagmomotor nang sundan sila ng riding in tandem na wala pang pagkakakinanlan. Nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ang katawan ng mga biktima. Nakuha nga sa crime scene Rina ang 5 basyo at 2 slag ng kalibre 45 na baril. Hindi naman matanggap ng mga kaanak ng mga biktima ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Paniwala nila maaaring matinding galit ang motibo sa pamamaril sa biktimang tanod dahil marami na nga itong nahuling masasamang loob. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Yan ang police report. Balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte mula sa Quezon City. Isang bangkay ang natagpuan ng mga barangay officials sa Parañaque kaninang madaling araw. May hatong na balita si Jericho Albano live. Morning, Jericho. Good morning, June. Nakagapos ang 2 kamay ng electric cord sa likod ng matagpuan ng isang bangkay ng lalaki sa Macapagal Boulevard, Barangay Tambo sa Parañaque, Pasado Launa kaninang madaling araw. Natagpuan umano ito ng isang tauhan ng barangay at agad na ipinagbigay alam sa mga pulis na nagpapatrolya. Madilim sa lugar na pinag-iwanan sa biktima at walang CCTV. Ayon sa otoridad, posibleng binaril muna sa ulo ang biktima dahil sa nakitang isang gunshot wound sa ulo bago ito itinapon sa lugar. Pinaniniwalaan sa ibang lugar ito pinatay. Walang nakitang pagkakakinanlan sa biktimang nakasuot ng kulay itim na shorts at kulay blue na pang-itaas. Wala ring nakuhang droga sa biktima ang mga otoridad. June, patuloy ang investigasyon ng mga pulis at inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng natagpuang bangkay. Yan ang ating nakalap na balita, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Good morning, Monica. Thank you, Rina. Good morning. Here are the news from different parts of the globe at this hour. Tens of thousands of people are dying from famine in the West African region where Boko Haram militants are active. About 65,000 people are in a catastrophe or Phase 5 situation according to Integrated Food Security Phase Classification. Phase 5 applies when even with humanitarian assistance, starvation, death, and destitution are evident. The United Nations, or UN, warns that up to 80,000 children could die in the next 12 months. UN adds that with millions more short of food in northern Nigeria and regions of the bordering countries, the situation could get much worse. I know it's difficult, there are many crises, but if we do not engage in a much more comprehensive manner, including scaling up our emergency relief programs, what awaits us down the line is the biggest crisis facing any of us anywhere. At least 77 people were injured on Saturday after a gas cylinder exploded in a cafe in the Spanish town of Vélez Malaga on the southern coast. 5 people were being treated for serious injuries after the explosion. The incident happened during a festival in the town, which is close to the popular tourist destination of Malaga. In other news, Mexico's Colima volcano erupted on Friday, spewing a large plume of ash and thick black smoke into the sky. More than 300 villagers from the towns of La Yerbabuena and La Becerrera were evacuated to a nearby shelter, and the government still encourages people to get out of the area. The 3,800-meter volcano has increased in activity this week. The Colima volcano, also known as a fire volcano, is part of the Pacific Ring of Fire and is one of the country's most active. And those are the news from around the world this morning. Back to Rina. Those are sad news over the weekend. Thank you, Monica. Sa
Samantala, ready na po ang huntahan sa Radio La Verdad 1350 with Attorney G and Joe Castigador. Yours Jr. truly. Magandang umaga, Kuya Jun. Good morning. Morning! Yan, ano bang malaking asahan natin ngayon, Attorney G? Aba, siyempre, itong mga susunod na araw na ito yung mga pagdinig na yan. Ay, oo Pagdinig nga sa pala, Senado, oo. pagdinig sa bababang kapulungan. Yung mga pinag-uusapan yung mga sex video. Oh. Ako. Ako yun, John, ako yun. Ah, Ikaw rin ba Inamin mo yun? na? Ikaw rin ba yan? Pero, Attorney G, dapat pa bang ano yun kung ikaw ang tatanungin? hindi na. Hindi na. Hindi na. Walang Alam mo, private na. It's to say the least, inappropriate, di ba? Hindi na, wala na. Pinakamababa Wala yun, na ano? relasyon yun eh. Siguro for their personal viewing na lang, wag na in public. Wag na sa kanilang kahit sa lahat. personal viewing, Oo, wag kahit na pa, kahit Labag, executive session. labag yan sa batas, Tita Rina, no? Yung Anti-Voyeurism Act. Sa dyan pa lang napakaklaro. So there is no way that they can show that. And besides, nakikita mo naman, nagre-react na. Di ba? Marami na nagre-react. It will blow up in their faces kung ipipilitin pa nila. At saka alam naman nila kung ano ng mga panukalang batas ang dapat gawin. Hindi na kinakailangan pa manood sila ng kahubaran para lang malaman kung ano yung mga gagawing mga panukalang batas. Correct? Yes. Correct. Tama yan. Ayun, sige, narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Combat pay at incentive ng mga sundalo at pulis itinaas sa 3,000 piso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Huling bilateral exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ngayong taon. Sisimula na bukas. 3 pang Indonesian hostage, pinakawala na ng bandidong Abu Sayyaf Group. 2 sa tinaguriang narco generals, tapos ng imbestigahan ng DILG. Pagsisiyasat naman sa ilang umano'y narco politicians, posibleng matapos ngayong buwan. At munting pangarap na dagdag puhunan para sa hanap buhay ng isa nating mahirap na kababayan, ipinagkaloob ng UNTV. Una po sa ating mga balita, sa kabila ng mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw na nitong magkaroon ng military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, tuloy pa rin ang isasagawang bilateral exercises ng Philippine at US Marine Corps simula bukas. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Magsisimula na bukas ang Philippine Amphibious Landing Exercise o PBLEX. Ito ang bilateral military exercise sa pagitan ng Philippine Marine Corps at kanilang United States Marine Corps counterpart. Nakapaloob sa PBLEX ang amphibious operations, field training, live fire exercises at iba pa. Isasagawa ito sa ilang lugar sa Luzon at Palawan kasamang nasa 1,000 US Marine personnel at 500 Pilipinong marino. At tatagal hanggang sa 12 ng Oktubre. Karaniwan itong ginagawa bilang paghahanda sa mas malaking pagsasanay ng Pilipinas at Amerika, gaya ng balikatan military exercises. Ngunit noong nakalipas na linggo, naging kontrobersyal ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ito ani ang huling Philippine-US military exercise na nais niyang mangyari sa ilalim ng kanyang termino. So I'm serving notice now to the Americans and to those who rally. I will maintain the military alliance because there is an RPUS pact which our country signed in the early 50s. But I will establish new alliances for trade and commerce. And you are scheduled to hold war games again, which China does not want. I would serve notice to you now that this will be the last military exercise. Ngunit ayon naman sa Department of National Defense, wala pang depenidong panuntunan hinggil sa pronouncement na ito ng Pangulo. May mga treaty tayo tsaka agreement sa kanila, tuloy-tuloy pa rin yun. Wala pa rin putol. Pati yung ibang alliances natin sa Australia, sa Japan, tuloy pa rin lahat yan. Iginit rin ng kagawaran ng tanggulang pambansa na tuloy-tuloy pa rin ang kasunduan at pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Amerika. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaloob ng 3,000 pisong combat pay kada buwan para sa mga tauhan ng militar at pulisya na nasa combat duty. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cox. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 3 upang taasan ang combat duty at combat incentive pay ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at uniform personnel ng Philippine National Police. Sa kasalukuyan, 500 piso lamang kada buwan ang combat duty pay ng mga sundalo. Samantalang 150 pesos naman kada isang araw kapag nasa aktwal na pakikipagbakbakan laban sa mga rebelde, bandido at teroristang grupo. Ang PNP naman ay mayroong 340 pesos combat duty pay kada buwan. Subalit sa bisa ng executive order, 3,000 piso na ang matatanggap ng mga sundalo at pulis kada buwan bukod pa sa 300 piso kada araw na combat incentive pay kapag direktang tumutugis at nakikipaglaban sa mga lawless element. September 26 nang pirmahan ni Pangulong Duterte ang order. Kukunin sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund ang pondo sa unang bahagi ng pagpapatupad nito, samantalang sa mga susunod na pagkakataon naman ay sa General Appropriations Act batay sa listahan ng mga personnel na isusumiti ng AFP at PNP sa Department of Budget and Management. Palaging binabanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang mga talumpati ang kanyang suporta sa militar at pulisya. As a matter of fact, you will feel it in your, you can see it in your pay. Dagdag na ang sweldo. By next year, dublado na talaga sweldo nila. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nakalaya na ang katlupas sa mga Indonesian na binihag ng Abu Sayyaf Group sa tulong ni MNLF Chairman Nur Miswari. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Tatlo pang Indonesian nationals na bihag ng grupong Abu Sayyaf ang pinalaya sa Sulu kahapon. Ito ay sina Ferry Arifin, Eddie Suryono at Muhammad Mabror Dari, kabilang ang 3 sa 7 crew ng tugboat Charles 00 na dinukot ng mga bandido, partikular ng notorious Muqtadil Brothers noong Hunyo sa Simisa Island, Sulu. Noong nakaraang linggo ay napatay ng mga militar ang Muqtadil Brothers sa enkwentro sa Panamaw, Sulu. Ganun pa rin yung tumulong din yung MNLF sa pagtatrabaho nila. Oo. Same time, may pressure na rin yan sa military operations natin. Siyempre, takbo sila ng takbo, kailangan nilang bitawan yung mga hostages nila. Inaasahang ngayong araw ay ito-turn over ang 3 sa Indonesian Authority sa AFP Westmencom Headquarters sa Zamboanga City. Noong nakaraang buwan ay nauna nang pinakawalan ng ASG ang 4 sa mga Indonesians na bihag nito. Nagpasalamat naman sa mga otoridad ang mga biktima sa pagkakapalaya sa kanila. To the people at the government Philippines is Governor Jolo and military outbreak army and immediately Miswari. I have the rescue to me back to Indonesia. Thanks all. Thanks for your attention. Thanks for attention to people for me. Thank you. Sa ngayon ay mayroon pang 12 hawak na bihag ang grupong Abu Sayyaf. Kabilang dito ang 2 pang Indonesian, 5 Malaysian, 1 Dutch at 4 na mga Pilipino. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Sisimulan na sa mga susunod na linggo ang pagdinig sa kaso ng 2 sa 5 tinaguriang narco generals na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, posible namang matapos ngayong Oktubre ang investigasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa ilan sa mga politiko na tinukoy ng Pangulo na umano'y sangkot sa illegal drug operations. Narito ang hataw na balita ni Lane Moreno. Tapos na ang investigasyon ng Department of the Interior and Local Government kina dating National Capital Region Police Office Director Joel Pagdilaw at dating Quezon City Police District Director Edgardo Tinio. Sina Pagdilaw at Tinio ang 2 sa 5 general na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa iligal na droga. Ayon kay DILG Secretary Mike Sueno, posibleng simulan na sa mga susunod na linggo ang pagdinig sa kanilang kaso. Duha na may araw na kami natapos na ang mga actually umpisa na ang hearing nila kung may prima facie na nakita sa ila.
Tinatapos na rin ng DILG ang investigasyon kay dating Region 6 Director Bernardo Diaz. Habang hawak naman ng PNP-CIDG ang kaso ni na retired General at ngayoy Daan Bantayan Mayor Vicente Luot at dating Deputy Director General Marcelo Garbo. Ginatapos na lang, kinog-file na, kay may prima facie case naman. So within next week, officer naman na kay General Diaz. Samantala, posibleng matapos naman ng DILG ngayong buwan ng Oktubre ang investigasyon sa ilan sa mga umano'y narco-politician na pinangalanan ng Pangulo. Sa kay General Luot, of course, bago pa lang siya nga mayor, so wala kami ma-file pa nahimo niya as mayor, kay bago pa man lang. No? So, ang kaso, hindi kay Luot, kay General Garbo, sa CIDG sa CIDG. Tiniyak naman ng kalihim na dadaan sa tamang proseso ang investigasyon sa kaso. In 2 weeks time or a month's time, may mga results na ang investigations. So, siling ni Presidente, ano matabo sa itong clear, no? Siling ni Presidente, we will follow due process. Ang sinumang mapatutunayang sangkot sa illegal drugs ay sasampahan ng kasong kriminal o administratibo at posibleng makulong o maalis sa tungkulin. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Mahigit 60 pulis pa sa National Capital Region ang namimiligrong mailipat sa Mindanao dahil umano sa katiwalaan at pagkakasangkot sa iligal na droga. Ayon kay National Capital Region Police Office Acting Director Oscar Albayalde, kabilang dito ang grupo ni PO2 Franklin Menor na miyembro ng NCRPO Anti-Illegal Drug Unit na nahuli sa isang entrapment operation sa Deparo, Caloocan City, kamakailan. Nangikil umano ang mga ito ng 300,000 piso sa mga kaanak ng 2 nahuling drug suspect, subalit nahuli sa entrapment operation. Sa kasalukuyan ay meron ng 108 tinaguriang Ninja Cops ng NCRPO ang naipatapon na sa Mindanao. Sa bilang na ito, 14 ang nag-awol. Kasabay ng pagpapatuloy ng kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa iligal na droga, pinamamadali ng Philippine National Police Human Rights Affairs Office ang pagsasailalim sa lahat ng pulis sa refresher course kaugnay sa mga karapatang pantao. Sa gitna ito ng dumaraming aligasyon ng human rights violation ng mga pulis sa kanilang mga operasyon kontra droga. Pagtugon din na ito sa United Nations Convention and Human Rights Treaties kung saan signatory ang ating bansa. Ayon sa pambansang pulisya, patunay ito na nirirespeto nila ang halaga ng buhay ng tao. Muli namang pinalalahanan ni Chief Superintendent Dennis Siervo ng Human Rights Affairs Office ang mga pulis na huwag kalimutang basahan ng Miranda rights at anti-torture warning ang mga suspect. Inaayos na ng Department of Agrarian Reform ang gagawing pamamahagi ng mahigit na 4,000 ektaryang lupain sa Hacienda Luisita sa mga benepisyaryo nito sa lalong madaling panahon. Narito ang hataw na balita ni Brian Lacanlale. Mainit ang naging pagtanggap ng mga manggagawang bukid kay Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano sa Hacienda Luisita noong Sabado. Sa pagbisita ng kalihim, tiniyak nito ang pagpapatupad ng kautusan ng Korte Suprema na ipamahagi ang mahigit 4,900 hektarya ng Hacienda Luisita sa libu-libong magsasaka at mga umuupa rito. Gayon din ang pamamahagi ng mahigit 300 hektarya na nakarehistro sa Tarlac Development Corporation o TADECO na pagmamay-ari ng mga kuwangko na hindi kabilang sa desisyon ng korte. Magugunit ang Agosto nitong taon nang lagdaan ni Secretary Mariano ang kautusan na nagpapasailalim sa naturang lupain sa reformang pangsakahan. Ipinangako rin ng kalihim na isasagawa ang land distribution sa lalong madaling panahon. Kung pag-i-install natin doon sa mga CLOA holders pa na hindi na-install sa mga loteng na i-award sa kanila, ayusin po natin yan. Hindi po lalampas yung taong ito. Hindi naman po natin. Aayusin din ng DAR ang sistema ng land distribution na naging problema sa nakaraang administrasyon matapos idaan sa tabyolo ang pag-a-award. Ilang mga magsasaka ang napilitang magbenta o
magpaupa ng lupang nai-award sa kanila dahil sa layo ng mga ito. Kaugnay nito, nagbabala ang kalihim sa mga nagrerenta ng lupa at sinasamantala ang kalagayan ng mga awardee ng DAR. Nais kong ideklara ngayon ng DAR sa lahat ng mga nagrerenta ng mga loting na i-award sa ating mga benepisyaryo. Tumigil na kayo! Huwag niyong ilagay sa kalagayan ng DAR na sampahan kayo ng kaso ng prevention and obstruction ng implementation ng Agrarian Reform Program. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Hacienda Luisita, Tarlac. Nagsama-sama ang mga dayuhang manggagawa at mga overseas Filipino workers sa Taiwan sa isang kilos protesta upang igiit ang agarang pag-amyenda sa labor law ng bansa. Narito ang hataw na balita ni Amiel Pascual. Pinangunahan ng Taiwan International Workers Association o TIWA ang isang demonstrasyon na naglalayong suportahan ng pag-amyenda sa labor law upang tuluyan ang alisin ang one-day exit policy kasama sa pagtitipon ng ilang Indonesian, Vietnamese at mga Pilipino kabilang ang iba't ibang grupo ng NGO sa Taiwan. Hunyo ng taong ito nang ipasa sa first reading sa Legislative Yuan ang pag-amyenda sa Employment Service Act na nagpapahintulot sa mga foreign worker na pagkatapos ng 3 taong kontrata at ma-rehire ay hindi na kailangan lumabas pa ng bansa upang dumang muli sa panibagong proseso. Magrarally po kami tungkol doon sa one-day exit policy. Ito ay tinututulan namin para hindi na kami magbabayad ng placement fee kasi ito ang mas malaking tulong ito sa amin na after end of our contract hindi na kami lalabas ng Pilipinas pero pwede kaming magbakasyon. Ang pag-amyenda sa kasalukuyang batas ay sinasangayunan ng mga manggagawa at ng mga kumpanya o employer. Tanging ang mga recruitment agency lamang ang tumututol dahil makakaapekto umano ito sa kanilang operasyon. Ayon sa Taiwan Brokers Association, ang pag-amyendang ito ay maaaring magbunga ng pagtakas ng mga foreign workers sa kanilang employer at kakulangan naman ng oportunidad na makapagtrabaho para sa mga kabataang Taiwanese. Nakasaad sa kasalukuyang batas, kinakailangan magbayad ang bawat migrant worker ng placement fee na umaabot sa 100,000 piso kada 3 taon kahit na nirehire sa dating kumpanya. Ayon sa TIWA, ang layo ng pagrevisa ng labor law ay upang makabawas sa gastusin ng mga manggagawa at matigil ang pang-aabuso sa mga ito. Kami po ay umaasa na sana ito ay dinggin ng pamahalaan ng Taiwan at hindi po kami titigil hanggat hindi pinapatupad ang mga panukalang ito. Sa pinakahuling tala ng Taiwan Ministry of Labor, sa mahigit na 600,000 migrant workers na nagtatrabaho sa Taiwan, pangatlo sa may pinakamalaking populasyon ay ang mga Pilipino. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taipei, Taiwan. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor para ibigay sa atin ang mga detalye. Irina, good morning. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Hungarians took polls on Sunday in a referendum on whether to accept the European Union's migrant quotas. Voters are expected to reject the proposition, which should boost Prime Minister Viktor Orban's standing at home and encourage him on his battles with Brussels. Orban has been in power since 2010 and is among the toughest opponents of immigration in the EU. Over the past year, he has sealed Hungary's southern borders with a razor wire fence and thousands of army and police border patrols. Since 2015, hundreds of thousands of migrants fleeing war and poverty in the Middle East cross Hungary on their way to richer countries in Western Europe. Police in Ethiopia's Oromia region fired tear gas and warning shots to disperse anti-government protesters at a religious festival, triggering a stampede. The government did not give a precise death toll resulting from chaotic scenes, but the opposition said at least 50 people were killed. The government blames rebel groups and dissidents abroad for stirring up the protests and provoking violence. Thousands of protesters had chanted slogans against Oromo People's Democratic Organization, one of the 4 regional parties that make up the Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, which has ruled the nation for a quarter of a century. Since late 2015, scores of protesters have been killed in clashes with police. Tokyo City's new governor suspends the relocation of a fish market, jeopardizing a planned road for the 2020 Olympic Games. Ryuji Sasaki has the news.
11月7日予定の移転の延期を決断いたしました。2020年の東京オリンピック・パラリンピックという大事業を控えている今だからこそ、今後このような事態を繰り返さないために何をすべきなのかと真剣に議論をしなくてはいけません。東京都議会議員が新しい卸売市場の本館の一つの地階で汚染物質を水で発見したので、歴史的な築地市場を移す計画は大きな障害に突き当たった。その汚染物質が衛生法規によって許されている 1.4 階のレベルにあったと発表された。調査結果もが職員の安全性と東京政府が550兆円または5兆4500億米ドルの規格の処置への誤りに対する強い批判に関して懸念を高めている。延滞は準備に関してできるだけ小さい影響しか及ぼさないことを望んでいるとオリンピック組織委員会は言っている。その間に多くの予約済みである魚屋は豊洲の位置について中途半端な状態になっている。この状態だったらオリンピックどころじゃないと思うんですよね。こんなに問題ばっかだと他の国から本当に大丈夫なのかっていう心配は絶対あると思いますよね。こんだけ移転ですごいこんななんて言えばいいんだろう、ちょっと難しいな。1935年から運営している歴史的な築地市場は世界最大の卸売の魚市場と海鮮市場である。ユージセサーキ UNTV ニュース&レスキュー日本。 Those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Para naman po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website, untvweb.com. Samantala, narito na po ang dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng paumanhin sa Jewish community hinggil sa kanyang Hitler statement. Programang Masa Masid inilunsad ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Negros Island Region kontra illegal na droga, krimen at korupsyon. Judiciary Magis, PNP Responders at AFP Cavaliers panalo sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. At munting pangarap na dagdag puhunan para sa hanap buhay ng isa nating mahirap na kababayan, ipinagkaloob ng UNTV. Sa detalye ng mga balita, humingi ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa Jewish community at sinabing walang layong hamakin ang mga ito sa kanyang pagkakabanggit kay Hitler noong nakalipas na linggo. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Cos. I would like to make it now, here and now, that there was never an intention on my part to derogate the memory of the 6 million Jews murdered by the Germans. So I apologize profoundly and deeply to the Jewish. Pinagsisihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang Hitler statement. Humingi ang Pangulo ng paumanhin partikular na sa Jewish community sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Maskara Festival sa Bacolod, Negros Occidental kahapon. Nag-react ang Jewish community all over the world. It's not really actually that I said something wrong, but rather they do not really want you to tinker with the memory. Naging kontrobersyal at umani ng kritisismo ang Pangulo nang mabanggit nito sa kanyang arrival speech mula Vietnam noong Biyernes si Adolf Hitler. Tinuligsa ni Pangulong Duterte ang pagkukumpara sa kanya kay Hitler dahil sa kanyang anti-illegal drugs campaign. You are portrayed or pictured to be a cousin of Hitler, and yet do not even bother to find out, to investigate if that to imagine that I will be facing and even the International Court for Genocide. Hindi pa naman kabalbagan ang mga presidente katapos ganunin ka. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them.
At least if Germany had Hitler, the Philippines would have. But, you know, my victims, I would like to be all criminals to finish the problem of my country and save the next generation from perdition. Si Adolf Hitler ang leader ng German Nazi Party na lumipol ng nasa 6 na milyong European Jews dahil sa kanyang pulisiyang panglahi. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo. Live mula sa UNTV Weather Center. Ray. Maya pahabak, Ray. Maya pahabak, June. Maya pahabak, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Yung bang si Bagyong Igme, ala na talaga? Mamayang around hanggang 11 a.m. ine-expect natin na ito'y lalabas na ng Philippine Air Responsibility dyan. So hindi siya masyadong naka-apekto sa ating bansa, Ray, tama no? Hindi, medyo malayo dahil halos papunta na siya ngayon dyan sa may area ng Japan. At lalabas na nga sa may northern boundary ng ating PAR. At ine-expect naman natin meron namang isang bagyo, June, na muling papasok sa Philippine Air Responsibility after nitong Sigme. Oh, so malayo pa ito, Ray? Malayo pa, mga more than 2,000 kilometer, pero ngayon pa lang sinasabi nila ng Pag-asa may possibility na ito ay tumama o maglandfall sa may air ng Northern Luzon. Northern Luzon na naman. Pero ito ba'y malaki ang diametro o malakas, mabilis, Ray? Sa ngayon, LPA pa lang sa June, pero by Wednesday, kung ito'y papasok ng PAR, pagka mga ganyang malayo pa lang at bago lumapit yan sa ating bansa, na-expect natin talagang yan ay magiging typhoon. More or less, mga mahigit sa 500 kilometer yung pinaka-diametro pag yan ay isang typhoonan. Sige, Ray, bigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya nitong Bagyong Sigme, nasa 690 kilometers sa may silangan po yan ng Basco, Batanes. Taglay lakas ng hangin na 175 km per hour. Yung pagbugso ay abot po sa 215 kph. Kumikilos pa nga po yan na pan-north-northwest sa bilis na 22 km kada oras. Wala pong chance nga na ito'y maglandfall o tumama sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang yung pong LPA, panibago po ito, nasa labas ng Philippine Air Responsibility. Nasa distansya 2,055 km sa may silangan po yan ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang era po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms lalo na pagdating po ng hapon o kaya po ay sa gabi. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Sa Tuguegarao 34, Baguio naman po 16 to 24 at sa may era po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Yun hong area ng Samar at Leyte, may mga pag-ulan po nakita ang Pag-asa dyan, kaya makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang buong Cebu, buong Central Visayas, and then yung Panay at Negros Island, makakaranas din po ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari po umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Ganyan din po sa Tacloban, pero sa Metro Cebu hanggang 30 degrees Celsius. Yung meron naman po ng Caraga at Davao Region, makakaranas din po ng makulimlim na lagay ng panahon at light to moderate rains. Mas malaking bahagi naman ng Mindanao ay makakaranas ng isolated rain showers and thunderstorms. Science Garden, sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Ganyan din po sa Metro Davao, pero sa Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Layan po natin lagay ng panahon sa mga kalating bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa may area ng Seoul, South Korea. Maaari pong umabot sa 27 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Meron po mga pagulan at ganyan din po sa may area ng Tokyo, halos ganun po maglagay ng panahon. Pero sa area po ng Taipei, Taiwan, may mga partly cloudy po dyan. Meron pong maaaring umabot po ng temperaturang 30 degrees Celsius. Sa Beijing po, malamig na nga po dyan, 16 to 28 degrees Celsius ang temperaturang ate po na-expect. Samantalang sa Hong Kong po, ay makakaranas po dyan ng partly cloudy, may mahinang mga pag-ulan. Sa Bangkok, Thailand, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang temperatura with rain showers and thunderstorms. Halos ganun din po magilagay ng panahon dyan sa may area ng Vietnam, particularly dyan sa may Hanoi and sa Ho Chi Minh. Pag punta naman po natin dyan sa may area ng Kuala Lumpur, Malaysia, meron pong mga pagulan, pagkilat at pagkulog with maximum temperature of 33 degrees Celsius. Halos same din po maging lagay ng panahon dyan sa may Singapore. Sa Jakarta, Indonesia, magkakaroon din po ng rain showers and thunderstorms with a maximum temperature of 33 degrees Celsius.
Samantala, ang ating pong sunrise, 5:46 a.m. Atin naman pong sunset, 5:43 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumana. Balik sa inyo, studio. Dakal salamat, Ray Pelayo. Posible namang muling magpatupad ng panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, posibleng tumaas ng 30 hanggang 40 sentimos ang kada litro ng gasolina. 40 hanggang 50 sentimos naman sa diesel at 20 hanggang 30 sentimos naman sa bawat litro ng kerosene. Ang oil price hike ay bunga pa rin ng paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Samantala, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Sa mga kababayan po natin na mapapadaan dyan sa may Baclaran, Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila, doon po sa lane na papunta sa Maynila, asahan po na unti-unti na nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan. Moderate na po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa lane naman po na papunta sa coastal ay wala pa pong magiging problema sa mga oras na ito dahil light pa po ang sitwasyon ng trapiko. Silipin din po natin ang kalagayan ng mga lansangan dito po sa Letpe, Malabon. Sa mga patungo po sa monumento, asahan po na wala pa po magiging problema ang inyong paglalakbay. Light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga papunta naman sa C4 na Botas Road 10 ay parehas din po ang sitwasyon na inyong madadatnan. Wala pa pong build up ng mga sasakyan sa oras na ito. Light pa po ang sitwasyon ng trapiko. At yan po muna ang ating latest traffic update. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Mula kay Victor Cosare, live mula sa Davao City sa ating Balitang Prom D. Good morning, Victor. Maayong buntag June ug maayong buntag usab kang Kuya Daniel. Dalikyat una kita sa mga balita gawas sa kauluhan. Padayon ang investigasyon sa Cebu City Police sa pagkamatay sa usa ka babae nga gituuhang kanhing trato sa duha ka high-profile drug personalities nga kauban sa narco list ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Gladys Tuabi alang sa maong balita. Biyernes sa gabi human gipusil ang usa ka babae sa wa pa mailhing sospek samtang gasakay sa motorsiklo sa Carlac Street, Barangay Dulho, Cebu City. Gila ang biktima nga si Ana Luliaguno, nag-edad og 30 anyos. Sumala kang PO3 Cristobal Hieronimo sa Cebu City Police Office Homicide Section. Gikumpirmar sa pamilya sa biktima nga adunay relasyon sa una si Ana Lucang Rolando Kerwin Espinosa ug Jeffrey Jaguar Diaz nga giilang high-profile drug personality. Ang duha ginganlan ni Presidente Rodrigo Duterte nga apil sa illegal drug operation sa Visayas. Padayong giimbestigaran sa pulisya ang panghitabo ug posibleng motibo sa pagpatay. Sa karon wa pa gyud tay kuan on process pa gyud ang atong investigation kay wa pa may maka-confirm na to kung sa pailaing mga motibo kay sila ang mga igsoon di sad sila ka istorya. Sa inisyal nga investigasyon, ang biktima nag-angkas sa motor sa iyang uyab nga si John Romare 21 anyos ug nihunong ang usa ka motor sakay ang tulo ka sospek. Ang usa maoy ni pusil kang Analu samtang nakaikyas ang uyab ni ini. Wala ko kakuanan na akong nabay kasunod na mo kay lagi limpyo sad mi ba. Limpyo ko. Nawasa ko kabaho siya, ako kaila jud niya kung unsa pa siya jud. Kung unsa jud siya ba. Kaya di man siya magsulti-sulti anak kung kana nga rason droga wala siya masulti na ko anak if kung tinuod ba dyan na kung droga ba dyan. Gitanaw karon sa kapulisan ang anggulo nga posibleng hinungdan ang negosyo sa pagpatay. Nahibalaan nga si Analu adunay pautang nga kwarta og balay paabangan. Samtang naa sa kustodiya sa kapulisan si Romano ug mipasalig nga mutabang sa investigasyon. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Naluwas sa mga otoridad ang usa ka samdan nga balyena nga na-stranded sa baybay sa San Fernando City sa La Union. Ang balita ihatod kanato ni Toto Fabros.
Dagos nga naipakamo kadagiti masiknan ti maysa nga agnana iti San Fernando La Union tinasarakan da nga dakkel nga sida ti kabaybayan nga paset ti Barangay Carlatan. Sigun kiniding Carpio, nadlawan da nga adda dunor ken gasgas ti nasa unga ikan nga addaan rukod nga nasurok inne mapulgada isu nga nagpaarayat daytoy. Gusto ko sana hilahin pulagay sa kwan. Pero hindi mahila kasi malakas yun, tapos mabigat. Kaya nanawag ako ng mga kapitbahay ko. Ket idi ma-examine ti City Fisheries and Aquatic Resources Management Council na amuan nga ti dakkel nga ikan ket maysa nga klase ti pygmy sperm whale. Naipayan dagos ti muna nga panakataming dagiti masiknan ti balyena idi madlaw da nga nakapsot daytoy. Posible kano nga naala ti sperm whale dagiti dundunor daytoy kalpasan nga naipadpad ti narabaw nga pasit ti kabaybayan. Medyo lumalakas na itong isda. Kanina nasa pangpang kasi wala na, pinabayaan lang sa gilid. Kaya maraming gasgas. Ag na market na i-turn over din sa unga pygmy sperm whale. Iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tapno maikantib mo na nga panakataming tinalakam na nga dundunor. Kapag lumakas na, pwede nang i-release. Under observation muna. In balakad pa dito iti masiknan kadagiti agindeg nga dagos ipakaamon no adda masasarakan da nga kastoy nga klase ti ikan ti kabaybayan nga paset ti La Union. Daytoy nga pygmy sperm whale ket kadaywan nga masasarakan kadagiti tropical waters kas ti Pacific Ocean. Ngem man manulaing nga makikita dagitoy ti kabaybayan ken saan pay ammo ti kaaduda. Toto Pablos, Damag Kinsalbar, La Union. Giauhag sa Department of the Interior and Local Government ang mga lumulupyo sa Negros Island nga makighiusa sa kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga droga, krimen o korupsyon pinaagi sa programang Masa Masid. Ang balita ihatod kanato ni Lane Moreno. Ginlunsar sa Department of the Interior and Local Government sa Negros Island Region ang programa nga Masa Masid o Mamamayang Ayaw sa Anomalya. Mamamayang ayaw sa iligal na droga. Tinutuyo sini nga maingganyo ang komunidad, local stakeholders, volunteers, civic organizations, faith-based organizations at private sectors nga magbulig sa pagtapna sa iligal nga droga, korupsyon kag kriminalidad. Mag-concentrate kita sa barangay gani, ang barangay na mag-unite, ma-organize. We will institutionalize volunteerism na mga tao mag-volunteer sa efforts. Suno kay DILG Secretary Ismael Sueno, kulang sa tinawo ang DILG agud bantayan ang mga nagakalatabo sa kada lugar gani. Nagakinahanglan sila sang dugang nga volunteer. Ginaingganyo sini ang publiko nga i-report sa natungdan kung may nahibaluan sila nga drug addicts, pushers, drug lord, kawatan, rapist, kriminal o mga korap ng opisyal sa barangay man o munisipalidad. Ang mga tao sa barangays will volunteer mainly mga informations, intelligence informations regarding kung sino dira sa barangay ang drug addict, ang drug pusher, ang drug lords, of course also kung sino sa barangay ang kawatan, kung sino ang rapist, mga criminalities, kung sino man ang patay, kung sino ang nakapatay, kung sino ang corrupt sa barangay, not only sa barangays but of course sa municipalities, sa regions, sa national, ng mga corrupt public officials. Dugang pa sa DILG, makabulig ang programa nga Masa Masid sa pagtipon sa impormasyon kag pagbalita pamaagi sa word of mouth, seminars, faith-based groups, hotline, interviews kag database. Lane Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Og kana ang mga balitang Promdi karong buntag. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa Studio June. Daghang salamat, Victor Cozare. Para naman po sa mga detalye ng mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagusan. Morning, Angela. Good morning, June. These are the news abroad.
Beijing's Municipal Air Pollution Emergency Response Headquarters on Sunday issued a yellow alert for heavy air pollution during the week-long National Day holiday starting from Saturday. It was the first air pollution alert in Beijing in the second half of 2016. The air quality has been deteriorated as pollutants aggregated in the static air. The air stagnancy formed unfavorable weather condition for the pollution to be diffused. It is anticipated that the air quality will not be improved until Tuesday when a cold front brings rain to the city. Polls are now open for Colombia's plebiscite on whether to ratify a peace deal signed at the start of the week between the government and rebel forces. RC has the news. El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Timochenko, firmaron la paz este lunes. Pero antes de que este acuerdo pueda ser ratificado plenamente, los colombianos votarán sobre el acuerdo en un primer referéndum programado hoy domingo aquí en Colombia. La mayoría de los colombianos dijo que ratificarán el acuerdo de paz según las encuestas. Ambos encuestadores también indicaron que la participación es probable que sea lo suficientemente alta para que la votación sea válida. Para que el referéndum sea válido, al menos el 13% del electorado tendrá que emitir su voto en la papeleta ganadora. Voté por el sí, pues porque me parece esperanzador, porque soy madre, porque soy educadora y porque tengo un hijo pequeño y quiero dejarle a otro país. Pues esperamos que en los próximos años las FARC pues tengan participación, digamos, política y nosotros podamos también legitimar, digamos, varias partes de ese conflicto. Según Datexco, el 67% de los 2.000 votantes que fueron consultados por teléfono dijo que participará en el referéndum contra el 25% que dijo que no. El 8% aún tiene que decidir. Ipsos midió de manera considerable el apoyo para el voto del sí, con un 66% contra un 34% que votaría no, pero también registró una importante caída en el apoyo. Ambas encuestas se realizaron días antes de la ceremonia formal de paz que tuvo lugar en Cartagena el lunes. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bogotá, Colombia. In other news, French President François Hollande inaugurated a printing house in Dammartin-en-Goal, north of Paris, where the Charlie Hebdo attackers went in hiding before they were killed after a police siege. Charlie Hebdo, known for its satirical covers ridiculing political and religious leaders, lost many of its top editorial staff when two Islamist militants broke into an editorial meeting on January 7, 2015 and fired bullets at them. Police cornered the escaped Charlie Hebdo gunmen, brothers Said and Sharif Kouachi, in the printing house and killed them at the same afternoon. The attacks prompted a worldwide solidarity movement with the Je suis Charlie or I am Charlie slogan going viral on social media. And those are the news abroad. Back to you, June and Monica. Thank you, Angela. Binuksan na ang Anak TV Cine Bata Festival. Sa pamamagitan nito ay maipararating ng mga kabataang Pilipino ang kanilang mensahe para sa bansa. Alamin ang iba pang detalye sa hataw na balita ni Aiko Miguel. Nagkaisa ang iba't ibang TV network sa bansa upang sumuporta sa Anak TV Cine Bata Festival na naglalayong humikayat sa mga kabataang Pilipino na gumawa ng mga makabuluhang video ng mga nais nilang iparating para sa pagbabago sa bansa. Partikular dito ang mga isyong kaugnay ng edukasyon, kahirapan, kalusugan at iba't ibang suliranin sa bansa na may malaking epekto sa mga bata. Yung nais nila, kanilang wish, ma-voice out lang nila. So, we will give each one a chance to really do something. It can be 30 seconds, it can be 3 minutes. Tapos kung sino po yung nanalo, i-air po lahat ng network. Layon rin ng video festival na maipaabot ang hangarin ng mga batang Pilipino dahil sila ang mga mangunguna sa mga susunod na henerasyon. Ang Cine Bata Festival ay may temang Ang Nais Ko. This platform by urging them and by empowering them to simply use their social media, their gadgets, they can be part of the solution just by using those videos to inform the government. So as someone from the government,
Lahat ng mga kabataang Pilipino edad 7 hanggang 18 taong gulang ay maaaring sumali sa Cinebata Festival. Bumuo rin ng Anak TV ng 10 Cinebata Ambassador na mga artista mula sa iba't ibang TV network. Ilan sa mga ambassador na nagpresenta ng mga layunin ng Cinebata Festival ay sina Jody Santa Maria, Roby Domingo at UNTV Cinebata Ambassador Joshua Junicio. Yung collaboration to produce a more child-friendly shows. Siyempre mapapagmamalaki naman natin na lahat ng mga shows natin is based especially on the Bible. Iniimbitahan ko po kayong lahat, mga kabataan, ng mga kahit mga amateur movie makers na sumali sa Cinebata for Anak TV. Maaaring isumite ang lahat ng entry sa Anak TV Incorporated sa November 11 o bisitahin ang www.anaktv.com para sa guidelines, criteria at kung paano sumali. Ang mapipiling mga finalists sa Cinebata Festival ang magiging Philippine entries para sa Southeast Asian Pre-June Awards sa darating na November 27 dito sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Balitang sports naman tayo kasama si Rina Villamor. Yes, Rina. Yes, June, good morning sa inyo dyan. Usapang Spartathlon at basketball muna tayo. Isang Pinoy nurse ang nagpakitang gila sa 247km Spartathlon, isang charitable race. Si Rolando Junjun Espina Jr. ay natapos sa karera sa loob ng 33 oras, kung saan ang layunin ng takbo ay matulungan ng mga batang may sakit at ang natatanging premyo ay maitaas ang bandila ng Pilipinas katabi ang Greek warrior na si Leonidas sa Sparta, Greece. Ang 43-year-old na nurse ay nakabase sa Dublin, Ireland at hindi ito ang unang beses na sumali siya sa torneo dahil naging bahagi na rin siya noong 2009 sa 42km race. Ang karerang ito na nagsimula pa sa Athens, Greece, ang tinaguri ang pinakamahirap na marathon race sa buong mundo. Meron itong 75 stopovers at kasama pa dito ang pagtakbo paakyat ng bundok. Si Espina ay natapos sa 89th place, mas mataas sa iba pang 390 race runners. Ito ay malaking achievement para kay Espina na noon pa man ay nagkaroon na ng heart problem dahil sa kanyang mataas na timbang at kinakatuwa din ng Pinoy nurse ang makatulong sa mga batang may sakit. Judiciary Magis PNP responders at AFP Cavaliers panalo sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. But it's lost. Regained by Ibanez. Oh, what a shot! Wow! Ibanez pounding it hard. Goes straight to the hole and they are... Umakyat sa 2-1 win-loss record ng two-time UNTV Cup champion Judiciary Magis matapos makaligtas ang mahigpit na bakbakan kontra sa mas pinalakas na DOJ Justice Boosters noong Miyerkules na ginanap sa Pasig City Sports Center. Hindi naging madali sa Judiciary na masungkit ang ikalawang panalo ngayong season. Dinumina ng Justice Boosters ang first quarter lamang ng 5 puntos, 21-16 at ang second quarter 36-34 sa tulong ni Jorel Cañizares na ngayon pa lamang nakabalik sa hardcourt ng UNTV Cup sa ikatlong salang nila sa first round eliminations. Ngunit pagpasok ng second half, nang ibabaw na ang mas malalim na bench at pagiging veterano sa liga ng two-time champion at nakahabol na sa third quarter 51-57 hanggang sa tumunog ang buzzer sa pagtatapos ng ball game 84-68. Tinanghal na best player of the game si Warren Ibanez na kumamada ng 15 points, 2 rebounds, tig-4 na assist at steals at 1 block. Nagambag naman si Chester Tolomia ng 23 points at 8 rebounds at si Don Camaso ng 19 puntos. Halos kalahati naman ang puntos ng DOJ ay mula kay Jorel Cañizares na may 30 markers, 4 na boards at 1 assist. Nalaglag sa ilalim na pwesto ang DOJ sa Group B ng UNTV Cup na may 3 talo at wala pang panalo. The big pin. Yankelenko, Muta, knockout!
Umakyat rin ng pwesto ang 3-time runner-up PNP Responders, kapantay ng BOC Transformers at HOR Solons na may malinis na 2-0 win-loss record matapos gibain ang NHA Builders at patikimin ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo sa score na 82-75. Hindi na pinaporma pa ng Responders ang Builders sa lahat ng quarters sa pangunguna nina Seasons 1 and 2 MVP Olan the Sniper Umiping na may 28 points at si Harold Santa Cruz na may 21 points at 8 rebounds kaya tinanghal na best player of the game. Pascual. Nice shot. Samantala, nangunguna naman sa Group A ang defending champion AFP Cavaliers na nananatili pa ring walang dungis ang record na may 2 panalo. Tinalo ng Cavaliers ang MMDA Black Wolves sa isang mahigpit na sagupaan sa score na 90-80. Dahil dito nalaglag sa ilalim na pwesto ang Black Wolves na wala pang naipapanalo sa 2 sunod na laban kasama ng Senate Defenders. Bernard Daddies, UNTV Cup Season 5. Exciting games pa rin ang dapat nyo abangan this October 9 sa Pasig City Sports Center, kung saan magkakaroon pa rin tayo dyan ng triple header ang AFP kontra BFP, Senate kontra Malacanang at HOR kontra BOC. Ulitin lang natin yung ating team standings para sa ating Group A. Nangunguna pa rin dyan ang AFP Cavaliers na may 2-0 sa kanilang team standings. Sinusundan sila ng BFP at Malacanang na kapwa-pareho may 1-0 win-loss record. Ombudsman na may 1-1, MMDA Black Wolves na may 0-2 at Senate Defenders na may 0-2. Sa Group B naman natin, nangunguna pa rin dyan ang HOR Solons, BOC Transformers at PNP Responders na may 2-0, ang Judiciary Magus na may 2-1, NHA Builders na may 0-2, GSIS Furies na may 0-2 at DOJ Justice Boosters na may 0-3. Yan muna ang latest sa larangan ng sports. June at Monica. Maganda pala ang game sa Sunday, yung Yes. BOC. Tsaka itong HOR. Tsaka yung AFP at tsaka BFP rin. Magkakaalaman na rin sila. Magkakaalaman na to. Sige, Manood kayo ha? Sige, nod tayo. Oo, Pasig City Sports Center. Don't forget. Okay, thank you, Rina. Natupad ang munting pangarap ng isa nating kababayan na sumulat sa ating himpilan upang humingi ng tulong para sa kanyang hanap buhay. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Maayos ang nagiging pamumuhay ni Mang Jo at Aling Luz Abuyen sa loob ng 30 taong pagsasama. Ngunit nitong Abril, nasubok ang mag-asawa ng ma-stroke si Mang Jo. Kaya naisipan ni Aling Luz na tumigil sa paglalabada at muling simulan ang kanilang maliit na manukan sa likod bahay upang maalagaan pa rin ang kanyang asawa. Ayaw naman niyang umasa sa iba pang mga anak na may kani-kaniya na ring pamilya. Bukod kay Mang Jo ay inaalagaan din ni Aling Luz ang isa sa kanyang mga apo na iniwan sa kanila. Sa liit ng kita buwan-buwan. Interes lamang ng 3,000 pisong utang ang nababayaran ni Aling Luz dahil sa gamot ng asawa na binibili niya. Kaya naman nagpasya siya na sundin ang payo ng kaibigan at sumulat sa programang Munting Pangarap ni Kuya Daniel Razon. Ang munting pangarap ko po sana ay magkaroon po ng puhunan para po sa pag-aalaga ng sisiw. Para po matustusan ko po yung pangangailangan din ng asawa ko. At bilang bahagi ng serbisyong kasangbahay ng UNTV sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na ipagkaloob ang munting pangarap ng pamilya. Gusto ko po sa kanya regalo, damit. Wala na po akong damit sa bahay. Maliban sa dagdag puhunan para sa hanap buhay ni Aling Luz, ipinagkaloob din ng programa ang isang munting pangkabuhayan showcase sa pamilya. Hindi po namin inaasahan po ito. Nagulat nga po. Sobrang galak po kami. Kasi po, natupad din po yung munting pangarap po namin na makakatulong po sa asawa ko. Mabasanangan ba ako? Salamat sa Diyos.
Marisol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Ano naman si ano niyan? Yung ipi ng Ataw Balita. Oo nga gusto ko sabihin na naantig yung puso ko kay nanay. Simpleng bagay pero napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Lalo na yan, na may sakit si tatay, di ba? Pero sana wag masyadong maging emotional si tatay. Mahirap sa health niya yan. Baka lalong mahirap ngayong October hanggang December hanggang January, February, medyo mahirap mag-alaga ng mga alagaing manok. Dahil may mga sipon din yan eh. Tapos may mga vitamins din yan. Kaya siguro alam naman ni nanay yun. Pero kasi kami nag-alaga na kami ng araw niya. Talagang ng mga gantong panahon, talagang alagang-alaga. Pera pa yung mga daga. Matitindi yung mga daga niya. At saka Pagka hindi ka palang protection yung yung kulungan mo, wala mga screen yan, kayang-kayang wag na mawawala na lang isa-isa yung mga sisil na yan. Ako naman ang alam ko kapag yung sa bare months, hindi ko alam na ganun pala yung problema. Ako ang alam ko pag summer naman, ang problema hindi sila masyadong nag-grow into full potential dahil sa weather, sa init. Sa init. Sa init, oo. May scientific explanation, nakalimutan ko lang, pero pag summer, isa yun sa Dati nag-alaga din kami ng pugo. Maluho naman yung pugo. Bakit? Magastos? Kailangan may music yun. Oo, hindi totoo yun. Totoo yan. May tugtog yun lagi-lagi kasi pag nagulat, namamatay. Hindi siya pwedeng biglang maiingayan. Totoo. Kaya masanay, di ba, mag-holiday season, may makaputukan dyan. Dapat sanay na sanay sila sa music, sa ingay, para hindi sila magugulat, mamamatay. Tapos pagka sobrang lamig naman, nag-uumpukan yun. Kawawa yun nasa, kasi gusto nila na init. Kawawa yun nasa pinakailalim. Kasi akala nila mainit pa rin, pala patay na sila. Yan ang mga pugo. Ngayon ko lang nalaman yung mahilig pala sila sa music. Music lover pala ang mga pugo. Kaya pala mahal ang itlog ng pugo. Oo, mahal ang pugo. Mahirap yan, mahirap alagaan. Ayan. At para sa iba pa pong humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ng araw po ng Lunes, October 3, 2016. Sa kalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriel. Ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.